wala silang batas na kinikilala o iginagalang, mga kaibigan. Katulad na lamang nitong issue sa records ng nangyaring mga pagpatay sa ilalim ng kampanya laban sa droga, mga kaibigan. O ano sabing niya ngayon? Ba hindi pwedeng ilabas ang mga records na hinihingi tungkol dyan sa mga nangyari sa drug war, mga kaibigan. Ang sabi niya now this is really a lesson for the human rights. I suggest, kasalanan pa ng mga human rights I suggest that you go to the police and look into the records of these deaths. We cannot give everything. Not because, hindi raw nila pwedeng ibigay lahat. Hindi dahil sa meron silang itinatago na nalalaman nila, mga kaibigan, na hindi natin alam. Hindi raw dahil doon sa may gusto silang itago. Alam niyo kung ano sabi? Ang sabi niya, it's a national security issue. Ito daw may kaugnayan kasi. Itong mga records daw na ito, ayon sa kanya, sa pambansang seguridad. Mga kaibigan. Kaya hindi raw pwede. Di ba ito yung malimit nating nababanggit sa trabaho ng media na batay na rin sa desisyon ng Korte Suprema na kami po ang noon ay nagdulog ng kasong ito dahil sa records ng GSIS, mga kaibigan, na ayaw i-provide sa amin na mga mamamahayag, mga komentarista sa radyo at mga periodista. Ito'y nung panahon ni Presidente Cory Aquino. Mga kaibigan, hinihingi namin yan para mabulgar sa taong bayan kung sino-sino ang mga dating assemblyman noong panahon ni Pangulong Marcos na nakakuha ng pera sa GSIS, kung tawagin ay character loan. Hindi naman sila mga membro, pero binigyan sila pinautang sila. At nakuha nila ito sa loob lamang ng ilang oras, 3 oras yata. At hindi pa yan, kundi ito'y nanggaling kasama sa mga binigyan. Marami dito ang nagmula sa hanay noon ng mga oposisyon. Ibig sabihin, ilang araw o linggo na lang, snap election na. Mga kaibigan, mag-i-eleksyon na, ilang araw na lamang. Ibig sabihin, yun ang kabayaran sa kanila para iwanan nila ang oposisyon. Bumaliktad sila. Di ba? Yun, ang inihingi naming records pagka tapos na maluklok na sa kapangyarihan si Ginang Cory Aquino, base na rin sa sulat sa amin ng mga GSIS members. Kasi yan pera yan ng mga government employees, kasama mga teachers, lahat yan, basta ikaw ay naglilingkod sa gobyerno. Nakakuha kami yan. Ang namuno pa nga sa amin noon, sa kasong yan, isa ring commentator at columnist sa Pahayagang Balita, yung tabloid ng Manila Bulletin, si Attorney Rick Balmonte, mga kaibigan. Yan ang kasama namin. Siya ang
gumawa ng kaso. Actually, yung kasong ipinail ko kay Miriam, yan din si Attorney Rick Balmonte rin ang gumawa nung complaint na aking pinirmahan na aking isinampa noon na kaso labang sa ating paboritong senadora na si Tita Miriam. Sayang, wala na siya, no? Kailangan pa naman ngayon ng bansa natin ang mga katulad ni Tita Miriam, di ba? Nung bago mag-eleksyon, sabi ni Tita Miriam, tinanong siya, sa palagay mo, kandidato rin siya, di ba, presidente? Sa palagay mo, Anya, sa mga presidentiable ngayon, sino ang pinakamapanganib na kandidato? Abay, walang kagatol-gatol Ang sabi ni Tita Miriam natin, si Duterte. Bakit, Anya? Nako, delikado kasi siya pala ang kandidato ng mga MPA. Mga kaibigan, pagkatapos kung sino-sino nire-red tag nyo. Di ba? Pag kayo ang makikipag-lips to lips sa MPA, wala kayong kaso. Di ba? Tapos itong mga bata na, siyempre, lahat naman tayo dumaan sa pagkabata, di ba? Alam mo na yung mga bata, mga idealist yan ire-red tag ka ngayon, para mapatay ka, mga kaibigan. Ngayon, etong sinasabi niya ngayon, tama yung kung totoo, kung totoo, tama yun na merong mga documents, katulad nga nung sa kasong nanalo kami, niliwanag ng Korte Suprema ron Ito anyang mga mamamayan, sinabi sa desisyon ng Korte Suprema, lalo-lalo na ang mga nasa media, ay entitled yan na makakuha ng anumang dokumento mula sa mga government office. Kasama dito sa mga government office ang mga GOCC, yung mga government-owned and controlled corporations. Mga kaibigan, kasama yan Hindi lang basta opisina, purely government, kundi pati mga korporasyon. Niliwanag yan ang Korte Suprema. Meron silang karapatan na makakuha ng mga dokumento. Kaya nga ngayon kami, 1986-87 yata yung laban namin na yun. Tumagal ng 3 taon bago nagkaroon ng desisyon na pumabor sa amin. Sino ba ang pinagmamalasakit namin doon? Yung kapakanan ng mga government employees. Yan, kami nila Kauding Bartolome noon. Sa pangunguna ni Attorney Rick Balmonte, na dati naming kasama sa radyo. At siya'y nagsusulat ng column sa tabloid ng Manila Bulletin, yung balita. Mga kaibigan, nanalo kami. Front page yan, lahat ng dyaryo Meron pang mga samahan na pinuri yung aming ginawa, itinampok sa mga lathalain sapagkat yun matatawag mo landmark decision At bunsod niyan, dahil sa ginawa namin yan, kung meron kayo ngayong bihira na rin marinig, pero nito mga nakaraang taon, hindi ba merong mga lumalakad na maisabatas yung FOI, yung Freedom of Information, mga kaibigan. Katulad yan nung ginawa namin. Kaya yung aming ginawa, ito'y offshoot, itong FOI, offshoot ito nung aming nagawa sa panahon noon dating Pangulong Cory Aquino. Pagkatapos na manalo kami sa kaso, inilathala ito sa lahat ng mga periodiko, front page, banner headline, banner story lahat yan, mga kaibigan. At nandun ang mukha
ng mga dating assemblyman na napwesto sa panahon ni Presidente Cory Aquino, mga kaibigan, na ang ibig sabihin lang nun, without elaborating, mga kaibigan, hindi mo na kailangang ipaliwanag o ano pa man, ang katumbas lang na ibig sabihin nun, itong mga napwestong ito, bumaliktad na ito eh. Ilang araw pa bago mag-snap election. At doon nga sa desisyon na yon ng Korte Suprema ay binabanggit po na hindi naman lahat, como marami ang sakop nung access to public records. Hindi ho kasama yung mga records ng gobyerno, sinabi ng Supreme Court, maliban na niya. Kung involved ang national security. Yan. Kung merong panganib, maglalagay sa panganib ng pambansang seguridad, mga kaibigan. Yung mga dokumentong may kaugnayan doon, ayun ang hindi na pwede. Halimbawa, merong mga operation ng military, secret yun eh, di ba? Pero ngayon, wala nang secret. Ano pa secret mo eh? Yung China, yung mga tower ng China, dyan na tinatayo sa kampo ng Armed Forces of the Philippines. Mga kaibigan, sa pulis naman, lahat sinasabi, hindi pa ginagawa, kaya dumami yung kapalpakan ng pulis, di ba? Simula kay Bato, madadaldal, puro salita. Wala namang nahulin drug lord. Ngayon, kinakatwiran ito ni Digongyo, na kaya daw hindi pwedeng ilabas at ibigay itong mga dokumento na may kinalaman dyan, para daw, dahil daw sa panganib, banta sa pambansang seguridad. Ang sabi niya, we have records of those who have died. Meron daw silang record ng mga nangamatay, mga napatay. But who have derogatory records? Pero meron mga, criminal records sa kanilang file. At it contains reference about persons and what they do. Kaya daw hindi nila pwedeng ibigay dahil sa ituan yung mga napatay dyan, may mga dating ibang record, di ba? Na nasa file nila at yun tumutukoy sa ibang tao at ginagawa ng ibang tao, hindi raw nila pwedeng ilabas. Anong klaseng yan? Anti-crime operation yan, mga kaibigan. Nga hinahanap mo eh. Katulad nitong pulis na nakapatay. Di ba yun, bigla na lang binaril sa liig yung matandang babae, di ba? Nang walang kadahi-dahilan, kakilakilabot, mga kaibigan. Kahambal-hambal. Hindi mo ba pwedeng ibigay yan kung hindi yan nakuna ng kamera? Hindi rin lalabas yan. Di ba nung tinatanong yan meron bang siyempre itatanong kagad ng mga nasa media, ano yan normal na mga, tanong para makakuha ka ng information. Actually, ang media, kung talagang yung mga police reporters, ang laki nang naitutulong niyan sa paglutas ng kaso. Para malutas ang kaso, minsan merong hindi nakukuha, nagagather na information ng police, mga reporter ang nakakakuha, at pag nalathala sa payagan, nakakatulong sa paglutas ng kaso. Nadadagdagan yung impormasyon. Di ba? Ngayon, tama ba o totoo ba
Hindi ba nagsisinungaling itong si Digong nyo na yung mga may kaugnayan sa kaso ng droga, mga kaibigan, ay hindi pwedeng ilabas dahil ito ay magsasapanganib sa pambansang seguridad? Totoo ba sinasabi niya? Hindi po eh. Alam niyo kung bakit? Kasi po, noong 2018, di ba siya na nakaupo nito? 2018. Itong mapanganib. Itong ginagawa niya. Hindi yung paglalabas ng dokumento ang talagang magsasapanganib sa pambansang seguridad. Kung hindi, yung ginagawa ni Digong nyo na pagtago sa mga dokumento. Alam nyo kung bakit? Ito. Noong 2018, merong desisyon na inilabas ang Korte Suprema. At sinasabi po dito na sa desisyong ito na hindi kasama ang kaso ng droga sa mga krimen involving national security. May desisyon siguradong itong kasong ito ay may kinalaman nga sa pagkuha ng dokumento, diyan sa mga kaso ng drug operations, di ba? Ng mga law enforcement agency na pinagmamatigasan ng gobyerno kaya idinulog ito sa Korte Suprema. So, ang sabi ng Korte Suprema, hindi kasama ang drug case sa mga krimen na nasasangkot ang national security. Mga ordinaryong krimen ito, mga kaibigan, ibig sabihin, hindi ito involving national security. Walang kaugnayan Pero, ang sinasabi ngayon, kinakatwiran kaya hindi pwedeng ilabas, dahil sa magsasapanganib sa national security. Ibig sabihin, merong gustong itago. Inuunahan na niya Wala kaming itinatago, pero, di ba? Kaya, binobola kayo. Lalo na yung mga hindi nakakaalam. Publiko, di ba? Madaling, kasi hindi naman nagsisiyasat ng batas yan ng mga desisyon. Paano yung desisyon ng Korte Suprema, mga kaibigan? Tungkol din yan sa ganyang issue na ipinalalabas ang mga dokumento. Maliwanag na sinabi ng Korte Suprema dyan mga kaibigan hindi kasama. Di ba yun ang kinakatwiran niya? Ang katwiran niya magsasapanganib ito sa national security. Sabi ng Korte Suprema, hindi kasali ang droga dyan. Mga kaibigan? Ngayon, ano ba? Ano ba itong mga krimen na sinabi ng Korte Suprema na magsasapanganib sa pambansang seguridad natin? Kasi po, pag sinabi mong Supreme Court decision, ay batas na ho yan. Any decision of the Supreme Court becomes a law of the land. Sabi nga po. So, ano ba yung mga sinasabing krimen? Na magsasapanganib sa pambansang seguridad. Ayon na rin sa Revised Penal Code, mga kaibigan, ito ang mga sinasabing kaso. Maliban dito, wala na
Kinwestiyon na nga kasi ang Supreme Court, dulugan niya ng kaso para liwanagin. O, pinaliliwanag ng sigurado, kaya nagkaroon ng ganyan desisyon ang Korte Suprema, sapagkat hinihingi ang paliwanag nila kung itong mga kaso ng droga ay kasama sa mga krimen na nagsasangkot sa national security. Sinabi ng Korte Suprema, hindi kasali yan. At sa Revised Penal Code, mga kaibigan, ang mga sinasabing krimen na may kinalaman sa national security, na hindi mo pwedeng ilabas ang lahat ng dokumento. Ano-ano yan? Treason. Yung pagtataksil, pagtatraidor. Conspiracy and proposal to commit treason. Misprision of treason. Espionage. Provoking war and disloyalty in case of war, inciting to war and giving motive for reprisals, violation of neutrality, correspondence with hostile country, piracy and mutiny on high seas in Philippine waters, at saka yung qualified piracy. Etong piracy and mutiny on high seas in Philippine waters, maraming makakasuhan pala rito. Lalo na dyan sa West Philippine Sea. Na mga opisyal ng ating pamahalaan. Mga kaibigan. Tanong natin ngayon, bakit hindi kasama ron o binanggit doon yung kaso ng droga? Ngayon, hindi ba sinasabi kaya niya ayaw ilabas ang dokumento dahil sa magsasapanganib ito sa seguridad ng bansa. Mga kaibigan, totoo ba yon? Hindi totoo eh. Katulad ng binabanggit na natin. Mga kaibigan. Ngayon, ano ang naglalagay ngayon sa panganib sa national security? Yung sinasabi niya, na kapag ka ginawa yan, sinunod dyan ng kanyang mga tao, sila ang pwede mong kasuhan. Alam nyo, mabigat ang kaso nila, mga kaibigan. Hindi nyo ba napapansin isinasapanganib mo lalo yung pambansang seguridad dito eh. Bakit? Sapagkat sinisira mo ang alin? Sinisira mo ang ating konstitusyon. Mga kaibigan. Bakit? Kasi merong desisyon ang co-equal branch of the government. Yun yung Supreme Court, legislative branch. Ikaw ay executive. At mga kaibigan, yung hindi pagsunod, hindi pagkilala, binabaliktad mo yung desisyon. Hindi ka naman Supreme Court Justice. Sana kung ikaw ay maestrado ka, gusto niya kasi, siya ang korte, siya lahat eh. Diba? Yan ang nangyari ngayon sa gobyerno natin Siya piskal, siya pulis, siya rin ang judge, at pati kapangyarihan ng Korte Suprema ay binabaliwala na. Ano tawag mo dyan? Constitutional crisis. Lumilikha siya ng constitutional crisis. Yan po ang nangyayari kapag ang tatlong sangay ng gobyerno natin meron diyang hindi po sumunod. Halimbawa na,
Marami na yan, ha? Halimbawa ko lang sa inyo, yung kaso nitong, isa sa kaso yung naging kaso nitong si Lord Alan Velasco. Nung una siyang kumandidato, ang naiproklama ron at nakasumpa na congresswoman ay yung anak ni Carmencita Reyes sa Marinduque. So, ang tatay nitong si Lord Alan Velasco, gobernador yata ngayon yan sa Marinduque. Yun ay dating Associate Justice ng Korte Suprema. Noong panahong may kaso sila sa HRET, sa House of Representatives Electoral Tribunal. Kasi yung kaso ay nandoon na sa HRET. Bakit nando na? Kasi yung pinoprotesta ni Alan Velasco ay nakapanumpa na bilang congresswoman. So nasasakop na siya ng kapangyarihan ng HRET. Kaya noon, hindi pumayag itong si Belmonte bilang speaker. Nakilalanin yung desisyon ng Korte Suprema. Bali ba? Parang lumalabas, di ba, na self-serving yung desisyon. Isipin mo, isa sa pumirma sa desisyon ng Korte Suprema, yung tatay ni Lord Alan Velasco na speaker ngayon. Kasama yung tatay niya sa nagdesisyon. Ano tawag mo ron? Pagkatapos, inuutosan ng Korte Suprema na ang iupo ito si Velasco. Batay sa idinulog na kaso sa Korte Suprema. Nasa HRET, wala nang kapangyarihan ng COMELEC. COMELEC muna, di ba? Na magdesisyon doon. Isipin ninyo, constitutional crisis yun. Mga kaibigan, binabaliwala na ang kapangyarihan ng co-equal branch of the government. Nagkakaroon ng krisis ang saligang batas natin. Yun ang katumbas nito, mga kaibigan. Dahil meron ng desisyon ng Korte Suprema noong 2018 pa, hindi naman kasali yun dun Yung krimen sa droga, hindi kasali yun sa national security, mga kaibigan. Pagkatapos sasabihin nitong si Presidente Digong nyo hindi pwedeng ilabas ng executive yung mga dokumento sapagkat magsasapanganib sa national security, taliwas sa desisyon ng Korte Suprema. So, ang tawag po dyan ay constitutional crisis. Walang preno kung bumatikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y
kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit,